Kiara, welcome to Nanay. Have life and be healthy. So, this is the day. Time check po tayo. It's Saturday, November 11. Mag-8 o'clock na po ng umaga. So, this is the day. Ito po yung reason kung bakit ako nag-me time kahapon. Nagpa-facial, nagpaganda, at nagpa-wax na rin. So, malinis yung kilikili ko ngayon. So, hindi ko alam kung nakakaganda nga yung facial eh. Pero, siguro, yung feeling na malinis yung mukha mo, so feeling mo maganda ka. So, ito yung araw na susunduin ko yung asawa ko sa airport kasi, pauwi po siya para sunduin kami. Kaya lang, sabi niya, wag ko na daw isama yung mga anak ko kasi parang hindi na kami gumastos ng sasakyan. Kasi tuwing sumusundo ako sa kanya ay nagre-rent ako ng sasakyan. So, parang hindi na ako gumastos ng sasakyan at saka ng driver. Sabi niya ako na lang ang sumundo at uuwi na lang kami kaagad. At wag na isama ang mga bagets. Total naman ay uuwi naman kami kaagad pagkasundo. So, yun lang. Kwento ko po sa inyo kung paano ko siya susunduin kasi camera shy po ang asawa ko. Ayaw na ayaw niya yung ini-involve ko siya sa mga ganito. Kalokohan daw itong ginagawa ko pag-vlog. Actually, nasabi niya na to sa akin na ako lang nagsabi ng kalokohan. Kundi may mga tao talaga daw na gusto nila yung private ang buhay at siya daw yun. So, siya na lang daw ang taga-video kapag nagbablog ako. Pero tingnan natin, baka alam niyo na magaling ako mag-persuade ng tao. So, pag lagi ko na siyang kasama, baka makasama ko na siya sa vlog. So, abangan niyo po kung anong maganap po ngayong araw, anong istorya ng buhay ko ngayong araw. Istorya ng buhay namin ng mag-anak, ngayong araw kasi susunduan ko si tatay. Okay, siya. So, ito na nga po ang araw ng pagbiyahe ng aking asawa puntang Pilipinas. Nasa Singapore po siya niyan at 4 na oras po siyang naghihintay kaya bored na po siya. So, tara, mag-start na po tayo at in 3 to 2 hours ay darating ng aking asawa. So, ang kanyang pagbaba ng eroplano ay around 1:50. So, nag-prepare ako ng mga 11:30 kasi sabi ko magjo-joyride lang naman ako. So, mabilis lang naman ang biyahe kapag joyride. So, tara. Syempre, iba yung pag-prepare ko ng aking sarili kapag parating ng aking asawa sa ordinaryong araw na papasok lang ako. Kaya tara, medyo magme-makeup tayo at pumili ako ng medyo nakaka-relax na dress at syempre para maging pretty naman ako sa paningin ng aking asawa. So, blower muna tayo ng ating buhok para matuyo siya at malagyan ko siya ng, ano bang tawag dyan? Curler. Kasi nagpa-fly away yung buhok ko kasi hindi pa siya sanay sa kanyang iksi. So, nagka-curler muna ako bago ako mag-put on ng makeup. So, hindi ako everyday nagmi-makeup. At kapag nagmi-makeup ako ay very light lang talaga. So, yan yung mga skincare ko. Ang aking moisturizer from Skin Love. At syempre, ang GT Sunblock. At ang bago kong press powder, ang O2O. Parang nakita ko lang yun sa Facebook. Pero syempre, doon pa rin po tayo sa Maybelline na press powder. Inuubos ko lang yung O2O na hindi siya press powder. Para siyang, anong tawag dyan? Cushion siya. So, hindi ko alam kung press powder tawag dyan. Pero parang press powder siya. Na hindi siya press powder kasi cushion yung kanyang laman. At yan po ang aking blush on. Syempre, mura lang ni Chidu. Konting blush on lang. Pampapula lang ng cheek para parang fresh lang ang look natin. So, hindi na ako hindi na ako nag-foundation kasi gusto kong ma-achieve lang yung fresh look. Ayoko nang masyadong heavy ang pakiramdam at dahil wala rin naman akong sasakyan papunta doon, nag-joyride lang ako. So, sabi ko, fresh look lang tayo. At naglagay lang ako ng konting eyeshadow from Nichido rin.
Gusto ko lang kasi sa Nichido ay mura lang. Abot kami lang yung makeup kasi hindi rin naman kasi ako araw-araw nagme-makeup. So, dun tayo sa mura kasi nung naging compulsive buyer ako ng makeup, ang dami kong makeup na nabili pero hindi ko naman nagagamit at nasasayang lang siya. So, ngayon, sabi ko dahil hindi naman din ako lagi-lagi nagme-makeup, so kalmahan natin ang pagbili ng makeup. Kasi naging compulsive buyer ako nung naging sinubaybayan ko si Michelle D na beauty vlogger, makeup vlogger. So, naging compulsive buyer ako sa pagbili ng makeup sa Watson. Pero now, hindi na. So, ternohan natin ang ating bulaklaking dress ng aking smartwatch. Samsung smartwatch. Kasi naisipan ko na ternohan na lang yung dress ko ng aking Converse shoes para mas makalakad ako ng maayos or mas komportable akong sumakay ng motor. At syempre, ang ating pabango, kailangan mabango tayo, magsusundo tayo ng ating asawa. So, kailangan mabango tayo. Gamitin natin ang ating Victoria's Secret na body spray. Ayan, ready na ako. Ready na ako. At ayun nga, in-store ako ng aking anak. So, tingnan nyo, ang ganda ng na-achieve ko yung gusto kong curl ng buhok kasi gusto kong maging papasok yung buhok ko at ayoko ng fly away kasi pangit tingnan. So, na-achieve ko naman dyan sa curler na yan. Naging masunuri ng aking buhok at na-achieve ko naman yung gusto kong look. So, ayun, ginugulo ako ng aking anak. Natumba niya yung electric fan. Ayan. Tumba ng anak ko yung electric fan. Sabi ko, labas muna siya at ako ay nagbibihis pa. Hindi pa ako tapos magbihis kasi hindi ko sinabi na susundo ako ng tatay nila. Basta sabi ko, aalis lang ako, mag-work lang ako sandali, hintayin nila ako. So, hindi nila alam na ngayon yung araw ng dating ng tatay niya. Although na, pero may idea na rin siya na pauwi na yung tatay niya. Kasi, nung prior to that day, kahapon, Saturday, ay nasabi ko na nga na malapit na nga na dumating yung tatay niya. So, sabi ko sa Saturday. So, pero nung malapit na talaga dumating yung tatay nila, hindi ko na inulit kay Tiseo. So, siguro nararamdaman niya na talaga yung darating na yung tatay niya. Pero hindi niya alam na itong araw na to mismo ang dating ng tatay niya. So, pagdating ko ng airport ay nakalapag na talaga yung aeroplano ni June galing Singapore. Ang SQ110 ay nakalapag na. So, grabe, siguro mga 20 to 30 minutes lang akong naghintay. So, inabangan ko siya talaga dyan. Pero hindi ko siya naabangan kasi maya sa harapan ko na siya. So, yan, dahil wala kaming sasakyan, nagtitipid tayo, dahil may pagdadaanan tayong malaking gastusin, ay mag-grab na tayo. At ayan na nga po, sabi ko, bibidyohan kita, papasok ng ating bahay. At sabihin mo, kunwari, Shopee delivery ka, tingnan natin kung makilala ka ni Tiseo. So, ayan na nga, nag-disguise muna siya dyan na parang sabi ko, magkunwari siyang Shopee delivery, pero hindi kami nagwagi dahil pagkita pa lang ni Tiseus sa kanyang tatay ay nalaman niya na nga na tatay niya yan. Grabe siya ka-excited at tinawag niya na kaagad si Tita Sonia niya, ang kapatid niya natutulog, pero sabi ni tatay wag nang gisingin. So bumalik siya at nagyakap siya, nagkiss sila dahil ayun, miss niya ang kanyang tatay. So wala, hindi kami nagwagi. So after 1 to 2 hours, ayan na yung bonding ng aking mag-aama. Ayan na po yung bonding nila. Ang saya ng puso ko. Kasi ito yung pinapangarap ko na eksena na sana lagi silang ganyan na kapag walang pasok, kasama nila yung tatay nila na kalaro, kakwentuhan, at may moment kaming 1 eternity later. So, mga kabluming nanay, this is it pansit. Umpisa na po ng countdown. At bubuksan na po namin ang panibagong yugto ng aming buhay. Kasama po ang aking asawa at ang aking 2 anak sa isang banyagang bansa. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa mga naunang sumuporta po sa akin. At sa mga bagong nakakapanood ng aking channel ay please support ang aking YouTube channel, ang aming YouTube channel at Blooming Sofia, at pangako ko po na patuloy po akong magbibigay at magbabahagi sa inyo ng may mga kabuluhang impormasyon tungkol sa aming buhay, tungkol sa istorya ng aming buhay, at kung anong magiging buhay namin sa bansang New Zealand. Please subscribe to my YouTube channel, at sa mga
nauna nang sumuporta ay maraming salamat. Kayo po yung naging dahilan kung bakit po pinupurso ko itong parang suntok sa buwan talaga na vlogging journey. But, dahil may mangilan-ngilan na nanonood at sumusuporta ay lalong lumalakas yung loob ko para gumawa ng mga content na pwede kong ma-share sa inyo at makapulot din po kayo ng pwedeng aral sa buhay, o mga information bilang isang ina or sa pagiging nanay ko po. Yun lamang po, maraming pong salamat. Hanggang sa muli po sa mga susunod ko pong mga vlog. Love ya!